Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 18 ng May Status as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang marahang inilalagay ng ama ni na Amelia at Kilika ang kanyang kamay sa noo ng bunsong anak. Isang malungkot na liwanag ang bumalot sa paligid. Mabigat ang kanyang mukha sa pagsisisi habang mahina niyang binigkas. Aalisin ko na ngayon ang kapangyarihang ipinataw ko sa iyo. Kasabay ng kanyang mga salita, kumislap ang hangin at nagsimulang mawala ang mahika ng forgetting spell, ang kapangyarihang minsang ginamit niya upang burahin ang mga masasakit na alaala ni Kilika. Nang tuluyang mawala ang mahika, nanlaki ang mga mata ni Kilika, at biglang sumiksik sa kanyang isipan ang mga alaalang matagal nang nakalimutan, mga kirot, takot, at trahedyang binalot ng dugo. Napahawak siya sa ulo, humihinal, habang muling bumalik ang katotohanan na matagal niyang hindi alam sa kanyang alaala. Nakita niya ang sarili bilang isang batang prinsesang puno ng sigla at determinasyon, nag-ensayo ng espada mag-isa. Lumapit sa kanya si Liam, ang kanyang tapat na kasama, at nagtanong kung magpapraktis na naman siya ng espada. Ngumiti siya at sinabing pupunta siya sa labyrinth para mag-ensayo upang mas maging malakas pa, ngunit pinakiusapan niya si Liam na huwag itong sabihin sa kanilang ama o kay Amelia. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging malakas sa sarili niyang paraan, isang hangaring pinagbuhatan ng kanyang labis na pagnanais na mapansin. Bago siya pumasok sa labyrinth, lumitaw sa kanyang harapan ang isang misteryosong babae na may suot na itim na hood. Gusto mo bang maging malakas? Tanong ng babae sa malamig na tinig. Bagaman may pag-aalinlangan, nanaig sa kanya ang pagnanais na patunayan ang sarili. Binigyan siya ng babae ng kakaibang bagay at sinabing gamitin iyon kapag nasa loob na ng maze. Ang mga halimaw sa ibabaw ay masyadong mahina para sa iyo, sabi nito. Ngunit nang gamitin ni Kilika ang bagay na iyon, gumuho ang lupa at nagsilabasan ang napakaraming higanteng halimaw na parang mga dambuhalang alupihan, hindi maaari. Sigaw ni Kilika habang patuloy na sumusugod ang mga halimaw. Pinilit niyang lumaban. Ngunit walang katapusan ang mga ito. Ang dami nila. Kailangan kong makaalis dito. Tumakbo siya papunta sa labasan, ngunit natigilan nang makita niyang sinusundan pa rin siya ng mga halimaw kahit nakalabas na siya sa labyrinth. Paano nangyari ito? Hindi dapat nakakalabas ang mga halimaw sa maze. Sigaw niya habang desperadong pumuputol ng mga sugod ng kalaban. Habang halos mawalan na siya ng pag-asa, may narinig siyang sigaw mula sa malayo, Prinsesa Kilika. Sigaw ni Liam kasabay ni Amelia na tumatakbo papalapit. Napahinga siya ng malalim sabay ng kaba at takot. 8. Liam. Tulong. Ngunit naputol ang kanyang tinig. Nagpasya siyang iligtas sila sa halip na ipahamak. Huwag kayong lumapit. Tawagin niyo ang mga sundalo. Sigaw niya. Ngunit tumakbo si Liam patungo sa kanya, puno ng pag-aalala. Nasa daan na ang hari at ang mga sundalo. Tumakas ka na rin, prinsesa. Ngunit bago pa siya makagalaw, sumalakay ang isa sa mga halimaw. Itinulak siya ni Liam upang mailigtas siya, ngunit tinamaan ito ng matalim na galamay ng halimaw. Liam. Sigaw ni Kilika habang dumaloy ang dugo nito sa kanyang mga kamay. Prinsesa, tumakas ka. Mahina nitong wika bago tuluyang nawalan ng buhay. Hindi. Liam. Huwag mong iiwan ako. Sigaw ni Kilika, umiiyak ng buong lakas. Gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Dahil sa kanyang kapusukan, nawala ang isang mahalagang tao sa kanya. Pagdating ng hari at ng mga sundalo, nadatnan nila si Kilika na umiiyak habang yakap ang walang buhay na si Liam. Nilipol ng mga sundalo ang mga natitirang halimaw, samantalang ang hari ay natigilan sa tanawing nagpasakit sa kanyang puso. Dahil sa sobrang awa at takot na tuluyang mabaliw ang anak, ginamit niya ang kanyang forgetting skill upang burahin ang lahat ng alaala ng trahedya, at dinala niya si Kilika sa kanyang bisig. Pagbalik sa kasalukuyan, nang humupa ang mahika, napasigaw si Kilika sa sakit ng pagbabalik ng lahat. Liam. Liam. Nakita kong namatay ka. Sigaw niya habang niyakap siya ng kanyang ama.
Kilika. Tawag nito, puno ng takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, narinig niya ang pamilyar na tinig. Prinsesa Kilika. Nandito ako. Sabi ni Liam na buhay at humawak sa kanyang kamay. Dahan-dahang kumalma si Kilika, halos hindi makapaniwala. Liam. Pero noong araw na yon, tumango ang ama nilang hari. Tama ka. Namatay nga siya noon, malungkot niyang sabi. Ngunit nang dumating kami sa lugar, durog na ang pasukan ng maze. Nakita kitang sumisigaw, wala sa sarili, at si Liam, wala ng buhay. Habang nililinis ng aking mga sundalo ang mga halimaw, ginamit ko ang aking kapangyarihan upang ipalimot sa iyo ang lahat. Pero, si Amelia ang gumamit ng resurrection magic upang ibalik si Liam. Namangha si Kilika. 8. Ikaw. Tumango ang hari. At hindi lang yon. Ang gravity magic na nagsara sa maze ay si Amelia rin ang lumikha. Mga kapangyarihang hindi niya dati taglay, mga kapangyarihang nilikha niya gamit ang kanyang spellcraft skill upang mailigtas ka. Nang marinig iyon, bumuhos ang luha ni Kilika. Hindi ko alam. Buong akala ko. Ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Hagulgol niyang sabi habang lumuhod. Lahat ng oras na kinamuhian kita. Ikaw pala ang nagligtas sa amin. Nilapitan siya ng kanilang ama at marahang hinaplos ang buhok nito. Ako ang dapat sisihin, anak. Akala ko noon, bata ka pa upang dalhin ang bigat ng alaala. Ngunit ako pala ang mahina. Ako ang duwag na hindi kayang harapin ang sakit mo. Tahimik ang lahat nang lumapit si Akira kay Amelia. Amelia, tawag niya, iniabot ang kamay. Akira. Mahina niyang tugon. Ngayon naman, ikaw ang nasa turn mo, di ba? Wika ni Akira, may ngiti sa labi. Ha? Gulat niyang tanong. Amelia, patayin mo ang world eyes mo. Nabigla si Amelia. Mula pa noong nagkita tayo, hindi mo pa yan pinapatay, di ba? Patuloy ni Akira. Ipinaliwanag niya na ang world eyes, ang kakayahang makita ang mga detalye at deskripsyon ng lahat ng bagay, ay naging hadlang upang tunay niyang makita ang mundo. Ayos lang, sabi ni Akira, mumiti. Walang dapat katakutan. Tingnan mo si Kilika, tingnan mo siya ng totoo. Dahan-dahang tumango si Amelia. Naalala niya kung paano siya lagi nilang tinatawag na Pride of the Elves at Legendary Spirit Medium. Ngunit sa loob niya, hindi niya kailanman naintindihan kung ano ang tunay na damdamin ng mga tao. Lagi siyang umaasa sa kanyang world eyes. Umaasang kung mas titingnan niya ng malalim, makikita niya rin ang sagot, ngunit sa halip, lalo siyang napalayo. Huminga siya ng malalim at sa wakas, pinatay ang kanyang world eyes. Nawala ang lahat ng kumikislap na bintana sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mundo sa totoong anyo nito, ang kanyang pamilya, totoo, mainit at buhay sa harap niya. Napaluha siya habang tumingin kay Kilika. Kay Kilika. 8. Sigaw ni Kilika, tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako. Sa lahat. Hagulgol niyang sabi. Niyakap din siya ni Amelia pabalik, umiiyak. Kilika. Ang mahalaga, ligtas ka. Nagyakap ang magkapatid, umiiyak sa yakap ng kapatawaran at pagmamahalan. Sa tabi nila, tahimik na nakatingin ang kanilang ama, luhaan ngunit nakangiti. Si Liam na may napangiti rin, punang ginhawa at galak. Sa sandaling iyon, tila gumaan ang hangin sa paligid, parang nabunutan ng tinik ang buong kaharian. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa lubos na naghilom, ngunit sa pag-ibig, katotohanan, at kapatawaran, nagsimula na silang gumaling, at dito nagtatapos ang Kabanata 18 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng chapter 11? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.